Ayon sa isang political advertisement ni Senator Manuel Villar, kung talagang gusto ko yumaman pa, mabalik na lang ako sa pagkanegosyante. Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman pinutol ni Villar ang kanyang ugnayan sa kanyang mga negosyo. Sa isang privilege speech noon pang August 17, 1998, unang nilantad ni Joker Arroyo na nooy congressman ng Makati, ang siyam na anomalyang kinasangkutan ni Villar. Isa na dito ang Capital Bank na kontrolado ng mga Villar. Mula 1992 hanggang 1998, tumanggap ng mga loans, financial accommodations at guarantees ang Capital Bank mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, habang kasalukuyang nanunungkulan si Villar bilang congressman. Binanggit rin ni Arroyo ang Manuela Corporation, isang kumpanyang pagmamay-ari ng mga Villar na tumanggap rin ng loan na nagkakahalaga ng 1 billion pesos mula sa SSS at 2 billion pesos mula sa GSIS. Ayon kay Arroyo, ito raw ay patunay ng isang indirect financial accommodation. Public office is a public trust, o pamumuno ng bayan ay mula sa tiwala ng mamamayan. Ito'y ipinagdiinan ni Joker Arroyo sa kanyang 1998 privilege speech. At aniya, "We, the representatives of the people, pay a price for getting elected to public office. The Constitution imposes on us certain constraints which we must follow to the letter." Dagdag pa ni Arroyo, "So in the case of Speaker Villar, it is simple. If he wants to continue in business and deal with government financial institutions, he can do so. But he cannot also be a congressman. Kung gusto niya manatili bilang kongresista, kailangan niyang itigil ang pagninegosyo, lalo na gamit ang mga serbisyo ng gobyerno." Kamakailan lang, pinaratangan ng mga senador si Villar ng double insertion sa C5 Road Extension Project, kung saan umano'y binago ang malaking bahagi ng proposal upang maiangat ang halaga ng kanyang mga land holdings na katabi mismo ng nasabing proyekto. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin mapasinungalingan ni Villar ang mga paratang ng kapwa niya senador at ng UP Economics Professor, columnist at dating Socio-Economic Secretary na si Solita Monzon. Ang C5 Road ay isang major circumferential road artery sa Metro Manila. Noong taong 2007, ipinahayag ni Pangulong Gloria Arroyo ang isang two-part C5 Road Extension Project na mag-uugnay sa North Luzon Expressway at ang Coastal Road. 2 pribadong kumpanya ang nag-alok na itayo ang extensions ng libre sa pamamagitan ng build, operate at transfer. Ang Manila North Tollway Corporation ang siyang magdudugtong ng northern end ng C5 Road sa North Luzon Expressway, habang ang Public Estates Authority Tollway Corporation, isang publicly traded corporation, ang siyang gagawa ng extension sa southern end na mag-uugnay naman sa C5 sa Manila-Cavite Toll Expressway Project, o mas kilala bilang Coastal Road. Sa kasunduang ito, wala nang ibang gastusin ng gobyerno, maliban sa pagbili ng mga lupa para sa right-of-way na pagtatayuan ng road extensions. Subalit ang kalyang pinagpilitan ni Villar, mas kilala bilang Daang Hari, ay ang orange na guhit sa inyong screen. Kapansin-pansin na higit ang haba nito kumpara sa naunang plano at sadyang daraan sa mga subdivisions na itinayo ng mga kumpanya ni Villar. Mapapansin rin na ang Daang Hari ay nagtatapos sa Aguinaldo Highway sa Cavite at hindi na nakaugnay sa Coastal Road tulad ng sa naunang plano. Para lang mapagbigyan ang kalye ni Villar, napilitan ng gobyerno na gumastos ng 6.9 billion pesos mula sa taxpayers. Halagang sapat sana para makapagpatayo ng 11
8,000 silid-aralan o 100 provincial hospitals o di kaya'y maaaring gamitin para makalikha ng milyon-milyong trabaho. Malinaw na isinasaad sa Article 11 ng Konstitusyon na no loan, guarantee, or other form of financial accommodation for any business purpose may be granted directly or indirectly by any government or controlled bank or financial institution to the President, Vice President, the members of the Cabinet, the Congress, the Supreme Court, and the Constitutional Commission, the Ombudsman, or to any firm which they have controlling interest during their term. Ipinangangalandakan ni Manny Villar na ang kanyang financial success ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga. Ang katotohanan ay bunga ito ng tiwaling paggamit ng sipag at tiyaga at paglalapastangan sa Filipino taxpayers at mga kababayan nating naghihirap. Lahat tayo ay naniniwala na ang public office is a public trust o ang pamumuno ng bayan ay mula sa tiwala ng mamamayan. Ang higit na importanteng tanong ay gusto ba talaga nating ihalal ang isang tao na hindi mapagkakatiwalaan upang mamuno sa ating bansa?